magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa panahon at patuloy niyo ipinagkakaloob sa ating pag-aaral, patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayong gabi ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa huling bahagi ng chapter 48. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin. Sa iyong patuloy na pagbibigay ng oras pa kami makapagpatuloy na mag-aral. Ama, ikaw po ang mangusap at magpaalala sa aming mga kasama, sa aming mga kapatid na ang pag-aaral na ito ay patuloy naming gawin, magbigay ng commitment at focus upang patuloy kaming matuto at nabigyan ka namin ng karangalan. Amin pong pinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at nandyan ka na. Nawa ay maayos ang iyong kalalagayan dyan kung nasa ang lugar ka man. So ngayong gabi ay magpapatuloy sa huling bahagi ng chapter 48 verses 20 and 22. At kagaya ng dati, bago tayo magwakas mamaya ay i-recap natin ang buong kabanata. So bago tayo magpatuloy sa talatang 20 at 22, banggitin lang natin yung pinakamaigsing bahagi o recap ng talatang 17, 18, 19 at 19. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po sa inyong maagap na pagsama sa ating pag-aaral. Sa ang talatang 18 o 17 at 18 ay hanggang 19 ay nagpakita o nagbigay sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Ito yung paglapit sa Panginoon, pakikinig sa kanyang mga utos, at panghuli, yung pagsunod sa lahat ng kanyang mga tagubilin sa ating lahat. Ang tatlong bagay na ito ang pwede nating i-consider na mga susi para tayo ay maging matagumpay sa buhay natin, para tayo patuloy na makalapit sa Panginoon at maunawaan ang kanyang mga kalooban at kaparaanan sa ating buhay. So tayo po ay magpapatuloy sa gabing ito. Tayo po ay tatalaka ito sa panghuling bahagi, ang verses 20, 21, and 22. Yan, Isaiah chapter 48 verses 20, 21, and 22. And ang kabanatang 20, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Lisanin ninyo ang Babylonia, takasan ninyo ang Caldea. Buong galak na inyong ihayag sa lahat ng lugar na iniligtas ni Yahweh ang lingkod niyang si Israel. Ang bahaging ito ng chapter 48, itong talatang 20 ay naghahayag ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik ng mga Israelita sa kanilang bayan at sa muling pagbabangon ng Jerusalem. Binibigyang diin ang mga tema ng pagtubos, panunumbalik, at ang pagbabalik nila sa kanilang lugar at pagpapanumbalik sa Panginoon at maging sa kanilang kaunlaran. Magandang gabi, Irene. Salamat sa iyong maagang pagsama sa gabing ito. Naglalarawan din ito sa hindi naglalahong katapatan ng Diyos sa kaniyang mga tao at sa kaniyang pinakahuling plano para sa kanila at sa ating mga mananampalataya na rin. Ito ay isang paalala na gaano man tayo kalayo sa Diyos, siya ay laging handang tubusin tayo at ibalik sa kaniyang sarili. Itinuturo din ang talatang ito ang sukdulang pagtubos ng nadarating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga naniniwala. Magandang gabi, Ate Alma, at sa inyo pong lahat, kung sino man ang kasama ninyo diyang nakikinig at nagbibigay ng panahon sa ating pag-aaral. Kaugnay ng mga ipinapahayag na ito, itong ating dinidiscuss na ito sa verses 20,
Ang pangkalahatang tema nito ay yung pagtubos na ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita buhat sa pagkabihag sa Babylonia, ipinapapalayain niya palabas nito at dadalhin niyang muli doon sa kanilang bayan sa Israel o sa Jerusalem, at doon ay muling bubuhayin ang kanilang lahi, pauunlarin, bibigyan ng bagong buhay. So ito'y tumutukoy sa pagtubos na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ito'y kaugnay ng devotion kanina sa practice ng music na pinangunahan ni Abby. Ang Efeso chapter 2 verses 1 to 10 na tumutukoy sa pagbibigay ng Diyos ng bagong buhay sa mga taong itinuring na patay sa bahaging espiritual. Ang lahat ng ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nagdala o nagbigay ng pananampalataya sa mga tao. At dahilan sa pananampalataya na ito ay magbubunga ng kaligtasan at magandang buhay o mga mabubuting gawa. Magandang gabi, Nanay Epi. Salamat po sa inyong pagsama. Ang tema na pumapaloob sa ikalawang kabanata ng Efeso ay isa sa mga katuparan ng mga propesiya sa Lumang Tipan hinggil sa kaligtasan o sa pagliligtas sa mga tao na sumisimbolo ng binabanggit dito sa kabanatang 48 or chapter 48 ng Isaiah. Sa partikular na talatang ito, inuutusan ng Diyos ang mga tao ng Israel na lisanin ang Babylonia, tumakas mula sa mapang-aping mga Kaldeyan at bumalik sa kanilang sariling bayan. Binibigyang diin nito ang ideya ng pagtubos habang pinapaalalahanan ang mga tao ng Israel na tinubos ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Jacob o ang Israel o ang buong bayan ng Israel. Ang tawag na lumabas kayo sa Babylon ay nagbibigay simbolo sa panawagan na talikuran ng mga tao ang daan ng mundo at bumalik sa mga daan ng Diyos. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Muli ay binibigyang diin ng talatang ito ang tema ng pagtubos. Ang salitang tubusin o tinubos ay nangangahulugang bumili o magbayad ng pantubos. At ito ay ginagamit sa buong Biblia upang ilarawan ang gawaing pagliligtas ng Diyos sa ngalan ng kaniyang bayan o para sa ikabubuti ng kaniyang bayan. Sa talatang ito, ang pagtubos kay Jacob ay isang paalala sa mga Israelita na hindi sila kinalimutan ng Diyos at ililigtas niya sila mula sa kaniyang pagkabihag o sa kanilang pagkabihag, Inilalarawan din ito ang sukdulang katubusan na darating sa pamamagitan ni Jesucristo na mamamatay sa krus upang bayaran ang pantubos para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Habang ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, meron siyang isang salita na binanggit. One of the 7 last words, pamilyar tayong lahat, yung salitang tapos na or natapos na. Sa Ingles ay it is finished at sa salitang Griego, tetelestai. Ito ay literal na nangangahulugang bayad na. Ang translation sa English at sa Tagalog ay tapos na or natapos na, pero sa salitang Griego, ang kahulugan nito ay bayad na. Ito ay isang accounting term or accounting words. Familiar si Sammy sa accounting words. Na ibig sabihin noon ay paid in full o bayad na ng buo. At ginagamit ito sa panahon ng bagong tipan upang ilarawan ang pagbabayad sa kabuuang utang. Isang salitang tumutukoy sa pagninegosyo o sa pangungutang o sa pera. Accounting terms na sa modern English ito ay katumbas ng salitang redeemed o tinapos na o tinubos. Siyempre, ang tinutukoy dito na tinubos ng Panginoong Hesus ay ang ating pagkakautang sa Diyos na tumutukoy sa ating mga pagkakasala. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito, sa verse 20, ay ang ideya ng pagbabalik at pagpapanumbalik.
ang tawag na tumakas kayo mula sa Kaldean ay isang tawag na talikuran ang mga paraan ng mundo at bumalik sa mga daan ng Diyos. Ito ay isang tawag sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito ay katumbas ng salitang repentance na sumasakop sa buong pusong pagsisisi sa mga kasalanan at pagtalikod sa buhay na makasalanan. Ang salitang repentance ay hindi simpleng pagsisisi lamang. Sa halip kasunod nito yung pagtalikod. Kaya nga binabanggit natin minsan yung salitang turning back 180 degrees. Tatalikuran mo yung kasalanan. Hindi 360 degrees. Kasi pag 360 degrees, babalik ka lang din sa dati mong posisyon, umikot ka lamang. Okay, magandang gabi, Lynn Peldonia Falco. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Ang pagbanggit ng buong galak na inyong ihayag sa lahat ng lugar ay nagpapahayag ng kagalakan at pagdiriwang sa pagbabalik ng mga taong itinapon sa ibang lugar bilang mga bihag. Ito ay isang paalala na ang pinakahuling plano ng Diyos sa kanyang mga tao ay ibalik sila hindi lamang sa kanilang lugar, kasama ang kanilang buong pagkatao at pagkakakilanlan. Dapat nating maunawaan ang sitwasyong ito ang pangkalahatang plano ng Diyos sa ating lahat, hindi lang sa mga Israelita. Bagaman at ang konteksto ng talatang ating tinatalakay, itong verse 20, ay nakasentro sa paglaya ng Israel sa Babylonia, ang mensahe at larawan nito ay tumutukoy sa paglaya ng lahat ng tao na nabihag sa kasalanan at ang pagpapanumbalik ng kanilang orihinal na imahe at pagkakakilanlan na nagmula mismo sa Diyos nang ang tao ay kaniyang likhain sa pamamagitan ni Adan. Ito'y makikita doon sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi doon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang wangis na iyan o larawan ng Diyos ay nawala sa atin simula nang si Adan ay nagkasala. Kaya parang sinasabi nga ng iba, yung Espiritu ng Diyos ay napahiwalay sa tao buhat noong nawala nung tayo ay bumagsak sa kasalanan. Siyempre, yung original nating magulang, si Adan, dinidiscuss din natin kanina, pinag-uusapan sa devotion, dahil si Adan ang representative ng katauhan sa mundo, nung siya'y nagkasala, nung siya'y gawin ng Panginoong Diyos, yung dugo ng Diyos o yung Espiritu niya ay pumasok, yung DNA pumasok kay Adan. At lahat ng ipinanganak ay may parehong DNA na nagmula sa Diyos. Of course, hindi chemically iisa ang DNA. Bawat tao may kani-kaniyang DNA o genes. Pero yung pinagmulan ay nagmula sa Diyos. At itong imahe rin na ito, ang imahe naman ay nawala noong tayo ay nagkasala. Yung DNA na natili, pero yung imahe ng Diyos ay nawala nung si Adan ay magkasala at yun ay naputol. Sabihin, hindi na tayo ngayon nakakapamuhay ng kagaya ng Diyos. Yung espiritu ng tao ay hindi na naging katulad ng espiritu ng Diyos. Kaya unti-unti hanggang sa kasalukuyang panahon ay bumagsak ang tao sa pagkakasala. At kaya ang kahihinat na ng tao ay ang kapahamakan o ang impyerno. Magkakaroon na ng espiritual na kamatayan. Ang original na paglikha ng Diyos sa tao ay walang kamatayan. Kaya lang nagkaroon, dumating dahil sa pagkakasala ni Adan. Ang mga pahayag sa bagay na to mababasa natin sa Romans chapter 5. Okay. Kaya ngayon, noong si Jesus Christ ay namatay sa krus, ang imahe na ito ay na-restore, na ibalik sa atin. At syempre, binabanggit dun sa Efeso chapter 2, verses 1 to 10, na yung nawalang imahe na nirestore ni Jesus Christ ay muling ibinalik sa atin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos
at sa pananampalataya. Again, yung pananampalataya ay nagmula rin sa Diyos. Hindi ito nagmula sa atin. Kaya sabi sa verse 9 ng chapter 2 ng Efeso, wala tayong maaaring ipagmalaki. At sabi dun sa verse 10, dahil dito ay makagagawa tayo ng mabubuting gawa. Bakit at paano tayo makakagawa ng mabubuting gawa? Kasi na-restore na yung original image natin. Sabi dun sa Efeso chapter 2 verse 1, tayo dating mga patay pero muling binuhay. Ayan, okay. Bakit ko binanggit ang Efeso chapter 2? Kasi yun mismo ay tumutugma sa bahagi ng talata na ito. At pwedeng sabihin na ito ay, yung binabanggit ito ay parang foreshadowing ng mangyayaring pagtubos ni Jesus Christ at pagpapanumbalik sa ating nawalang imahe. Ang pagtubos kay Jacob o sa mga Israelita ay sumasagisag sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa mga tao ng Israel at sa kanyang pangako na ibalik sila sa kanyang sarili. At ganun din sa ating lahat na mananampalataya ngayon o mga hintil, yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus, yung pagkakatawang tao niya, ito ay nagpapakita ng walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa tao. Kaya sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak. At sa kabila ng lahat ng pagsuway, ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos, minahal pa rin niya at patuloy pa rin niyang inaruga ang mga tao. Ito'y muli naglalarawan ng hindi masusukat, hindi matatawarang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang ibang makagagawa niyan maliban sa Diyos. Kung meron mang tao na mayroong ganiyang klase ng pagmamahal, posibleng iilan lang sila. Ayan. Okay. Pero syempre, yung pagmamahal na yan ay hindi po pwedeng itulad sa Panginoong Diyos. Okay. Sa verse 21, nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak sa malawak at mainit na disyerto, hindi ito nauhaw bagyaman sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Magandang gabi, Ate Linda. Salamat sa iyong pagsama sa pag-aaral natin. Ang talatang ito ay makikita bilang isang makapangyarihan at mahimalang pagpapakita ng paglalaan at pangangalaga ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ito ay isang paalala ng kaniyang katapatan, ang kaniyang kakayahang tugunan ang ating mga pangangailangan sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon at pagkakataon, at ang espiritual na kabuhayan na kanyang iniaalok sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Again, tumutukoy sa muling pagkabuhay. Ang talatang ito ay nag-iiwan ng kaaliwan at pampatibay loob para sa mga mananampalataya at inspirasyon sa ating lahat na patuloy na magtiwala sa paglalaan at pangangalaga ng Diyos sa bawat sitwasyon. Napakadakila ng pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa atin na hindi natin dapat baliwalain. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos at ang kaniyang kakayahang tugunan ang mga pangangailangan ng kaniyang mga anak sa pinaka hindi inaasahan o sa mga mabibigat na panahon. Ang mensahe at katotohanan nito ay maaaring maging sandigan upang patuloy na palakasin ang mga mananampalataya, pag-asa at pagtingin sa Diyos sa panahon na sila'y nahaharap sa mabibigat na kalagayan at mga hamon sa kanilang buhay. Ang tema ng katapatan at probisyon ng Diyos ay sentro sa talatang ito. Ang imahe ng pag-akay ng mga Israelita sa mga disyerto at pagpapaagos ng tubig mula sa bato ay nagsasalita sa ideya na kahit
Sa pinakamahirap at tila walang pag-asang mga sitwasyon, ang Diyos ay may kakayahang maglaan para sa kaniyang mga tao. Maraming pagkakataon sa buhay natin na hirap tayo at talagang napaka-imposibleng mangyari. At minsan binabanggit natin yung milagro na lamang ng Diyos ang mangyayari. Dito sa pagkakataong ito, ang Diyos ang makakagawa at nakagawa ng sitwasyon. Yung tigang na lupa, disyerto, hindi mo mamalayan na doon pa sa bato nanggaling ang tubig. Yan. So, may mga sakit na nararanasan tayo sa buhay natin na alam natin na walang kagamutan. For example, yung aking sakit, medically, walang sakit, walang gamot Papalitan lang yung balbula ng puso at yun, bagong puso na daw. Kaya lang, napakalaki ng halaga at kung meron man ako ng ganun, hindi ko yun gagawin. Sayang yung pera, pupunta na lang ako kay Lord. Hayaan ko na lang na ganoon. Masyadong hindi na practical. Okay, ang temang ito ay binabanggit sa buong Biblia. Mula sa paglalakbay ng mga Israelita sa ilang hanggang sa mga turo ng bagong tipan sa pangangalaga ng Diyos sa kaniyang mga anak. Na ito'y nasaksihan natin sa buong kasaysayan ng Biblia na ang Diyos ay kumikilos sa mga mahimalang bagay. Hindi natin inaasahan pero nangyayari. Napakaraming kwento ng mga ganyan pero nakikita natin kung gaanong makapangyarihan ang Diyos. Ang simbolismo ng talatang ito ay mayaman at malalim ng kahulugan. Ang imahe ng tubig na umaagos mula sa isang bato ay nagdadala ng mga kahalagahan na hindi dapat isang tabi ng mga tao o ng mga makakabasa nito. Sa pisikal na kahulugan, kinakatawan nito ang literal na paglalaan ng tubig sa isang disyerto, isang pangunahing pangailangan para mabuhay. Saan man, ang tubig ay isa sa pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Mabubuhay ang tao ng kahit walang solid na pagkain basta mayroon lamang tubig. Sa simbolikong paraan, ito'y nagsasalita sa ideya ng kakayahan ng Diyos na magkaloob ng buhay at kabuhayan mula sa pinakamahirap na mga lugar o mga imposibleng sitwasyon. Lalo na sa konteksto ng Israel, ngayon ay yung mas kilala sa Middle East, parang ginto ang tubig. At yung presyo ng tubig ay mas mahal pa sa presyo ng gasolina. Talagang matindi yung kaibahan. Halos triple ang presyo ng tubig kaysa sa presyo ng gasolina. Tinutukoy din nito ang ideya ng Diyos bilang ang pinakahuling pinagmumulan ng pagpapakain at pampalamig para sa kaniyang mga tao. So lahat, Siyempre, sa ating kapanahunan, hindi lamang literal or material na pagkain o tubig ang pinuprovide ng Panginoon. Sa halip ay spiritual na pagkain. Sa bahagi ng pagkakaloob na iginawa ng Diyos at pag-aalaga sa kaniyang mga anak o mga lingkod, merong isang kasaysayan. Actually, napakaraming kasaysayan. Pero isang kasaysayan na ilagay ko dito sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, kung saan ang propeta o si propeta Elias propeta Eliseo ay nakatagpo ng isang biyuda na may 2 anak. Ang biyuda na ito ay maraming binabayarang utang kasi yung kaniyang asawa na lingkod ng Panginoon ay namatay. Ngayon, dahil meron siyang 2 anak, ang gusto nung pinagkakautangan ay gawing alipin yung 2 anak. Itong byuda na to ay nakipag-usap kay Eliseo, napapagbaligtad ko yung 2. Si Eliseo. Si Elias ay mas matanda kay Eliseo at si Eliseo ang sumunod kay Elias or Elijah. Okay. Ang ginawa ni Eliseo, itinanong kung ano yung meron siya. At ang meron ng babae ay isang boteng langis. So ang ginawa niya, pinanghiram niya ng maliliit na bote ng langis yung babae sa kanyang mga kapitbahay.
And then, nung nakahiram na ng mga bote, pinasalina niya ng langis, yung maliliit na bote, buhat doon sa isang bote ng langis na mayroon siya. Napakarami yung bote ng langis na nahingi niya or nahiram. At sa kasasalin, hindi niya napansin na napuno na niya yung lahat ng boteng maliliit. Samantalang, yung bote na pinaggagalingan na isang bote lang ay hindi naubos halos yung laman. Ang ginawa ng yon, yung mga maliliit na boteng isinalin ay ibinenta niya at yung pinagbentahan ay naibayad doon sa mga pagkakautang. Ito'y isang milagro ng Diyos at sa pamamagitan ni Eliseo. So, pinapakita nito yung provision ng Diyos sa kaniyang mga lingkod o sa kaniyang mga tao. Marami pa na nangyaring mga himala o ginawa ang Diyos na himala sa lugar na sa panahon ng lumang tipan at maging sa kapanahonan naman ng bagong tipan. Ngayon nga lang, sa panahon natin ngayon, yung miracles ay medyo questionable na yan. Ano po? Kailangan ay makita natin yung biblical context or biblical relationship ng mga miracles. Kasi marami po ngayong nagpapakita ng miracle or milagro, pero totoong milagro ang nangyayari. Ibig sabihin ay may mga hocus-pocus, niloloko at sinilidin lang lamang ang mga tao. Pag may nabalitaan kayong nag-perform ng miracles, ay naku po, ay i-test ninyong maigi. Kasi marami pong mga deceptions na ginagawa ang diablo. Ayan. Okay. Ang talatang ito ay makikita rin bilang isang foreshadowing o unang pagpapakita ni Kristo na madalas na sinasagisag ng tubig sa bagong tipan. Tinukoy mismo ni Jesus ang larawan ng tubig nang sabihin niyang, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. John chapter 7 verse 37. Ang pagkakaloob ng tubig mula sa bato'y makikita bilang simbolo ng espiritual na kabuhayan o espiritual na buhay at kapangyarihan na nagbibigay buhay na iniaalok ni Kristo sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Gaya rin ng Kanyang inoffer doon sa babaeng Samaritana sa balon ni Jacob sa John chapter 4 verses 13 and 14. Sa mas malawak pang kahulugan, ang talatang ito ay maaaring ilapat sa buhay ng mga mananampalataya. Ngayon, ito'y nagsisilbing paalala na ang Diyos ay may kakayahang maglaan para sa ating Kaniyang pinili o para sa mga taong pinili niya, kahit na ang pinakamahirap at tila imposibleng mga sitwasyon. Hinihikayat din tayo nito na magtiwala sa katapatan ng Diyos at umasa sa Kanya para sa bawat pangangailangan natin. Muli ay nagpapaalala ang talatang ito ng walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Sa panghuling talata, verse 22, ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Kapirasong pangungusap lang, pero napakalalim, napakalawak ng nais na ipahiwatig. Ang talatang ito naman ay nagpapaunawa o nagpapaalala sa lahat ng tao na nagugumon sa kasalanan, lalo na sa mga nagsasabing mga mananampalataya na namumuhay pa rin sa kadiliman ng mga pagkakasala. Ipinapaunawa dito ang mga kahihinatnan ng pamumuhay ng kasamaan at kawalan ng pagsunod sa Diyos. Binibigyang diin nito ang hindi pagkakatugma ng kasalanan sa tunay na kapayapaan at itinatampok ang pangangailangan para sa pagsisisi at pagsunod sa Diyos upang maranasan natin ang totoong kaparaanan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbing babala, panawagan sa pagsisisi at mensahe ng pag-asa para sa mga naghahanap ng tunay na kapayapaan sa kanilang buhay. Ito ay isang walang hanggang paalala ng kahalagahan ng pagpili ng katuwiran at paghanay ng ating buhay sa kalooban ng Diyos, aligning our works, our life with the
purpose of God. Malimit sa sitwasyon nating mga tao, tayo ay nagdiditor doon. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tamang direction or tamang daanan sa buhay. Pero dahilan sa katigasan ng ulo natin, nagdiditor tayo o lumiliko tayo. Kaya hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. At ang resulta nito ay kapahamakan. Sinabi na sa Bible na dito ka pumunta, ang ginagawa mo pa o ginagawa pa natin, dito tayo pumupunta sa kabila. Binigay na ng Diyos ang gabay, ang guideline, ito ang gawin mo, wag kang gagawa nito. Pero masyado tayong nagiging curious. Ginagawa pa rin natin yung kabaligtaran ng iniutos ng Diyos. At marami sa atin ang gumagawa o nahuhumaling sa ganyan. Kaya ang resulta, napapariwara, napapahamak. Muli, ito'y paalala sa ating lahat. Kung anong utos ng Diyos, sundin natin para hindi tayo magkaroon ng problema sa dulong panahon o sa mga susunod na panahon. Napakarami ng kwento, napakarami ng kasaysayan ng mga taong napariwara, nahirapan o nakaranas ng kabigatan dahil sa katigasan ng ulo. Kung isa-isahin ko ang mga taong kakilala ko na ganyan, ay baka kulang yung magdamag para maisa-isa ko sila at maikwento kung ano ang mga nangyari sa kanila. Okay. Kaya paalala po sa ating lahat na andito at kasama nating nag-aaral. Kung alin ang tama, kung alin ang gabay ng Panginoon, yun na lang ang ating sundin. Ang bagay na to ay ilang beses na nating natalakay. Napakaraming beses na. At ito, ibig sabihin lang, ito ay nagbibigay ng pinakamahalagang bahagi sa buhay natin. At ito yung nais ng Diyos na maunawaan ng bawat isa. Nakakalungkot, ako po personal nalulungkot sa mga taong patuloy na sumusuway. O may mga minsan maliliit na bagay lamang pero akala nila ay ganun lang kasimple, pero sa harapan ng Diyos ito'y malaking bagay at seryoso. Kaya nakakaawa at nakakalungkot ang kanilang mga kahihinatnan. Muli again, paalala sa bawat isa sa atin, sumunod sa Diyos. Simula pa doon sa verse 17, yan na ang paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng mga kahihinatnan ng pamumuhay sa kasalanan o pagsuway sa Diyos. Sa kabila ng napakaraming sitwasyon na ito na natalakay, muli sa talatang ito, muling tinatalakay, kahit yung Bible paulit-ulit no? Sa totoo lang ay talo pa natin ang sirang plaka. Kasabihan ng mga matatanda, para kang sirang plaka kasi paulit-ulit ka ng sinasabi nyo. Ang Bible, yung pag-aaral natin, parang sirang plaka. Kasi paulit-ulit na dinidiscuss ang pare-parehong topic. Pagsunod, pagsunod at pagsunod. Pero ito pa rin hindi natatapos. Pagsunod. And yet, sa kabila ng paulit-ulit na pag-discuss na to, napakaraming tao na hindi pa rin sumusunod. Nawa ay lahat ng ating kasama sa gabing ito at nakakapakinig ng mensaheng ito, matuto ng sumunod. Okay. Ang paalala ng Diyos ay hindi nagbabago at patuloy niya itong ipinapaalala. Ang mga pastor sumusunod lang sa Panginoon. Kung kayo man ay naiirita na at paulit-ulit, minsan sa pulpito, pinapaulit-ulit din natin ang mensahe. In fact, itong series na ginagawa natin ngayon, may mga pagkakataon na yung part ng preaching na ginagawa ko ay pag-uulit ng mga naimensahe several months or several years ago para ipaalala patuloy kung ano ang kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. At nawa, ang mga tao ay matutong sumunod. Ipinapaalala ng talatang ito na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa isang malapit at masunuring, may malapit at masunuring kaugnayan sa Diyos. Close and intimate relationship with God. Ang talata ay nagsasalita sa kalikasan ng kasalanan at ang epekto nito sa ating buhay. Ang konteksto ng tipan
ay ipinapahayag ng talatang ito ng kapayapaan ay hindi lamang makakamit sa kawalan ng digmaan o mga sigalot sa harap, sa halip ay sa resulta ng mga personal o individual na gawain at mga desisyon. Sa talatang ito, ipinahayag ng Diyos na ang tunay na kapayapaan ay hindi lang hindi makakamit ng mga taong makasalanan o mga taong sumusuway. Tinatampok nitong espiritual at moral na mga kahihinatnan ng pamumuhay ayon o sa ilalim ng kasalanan. Maaaring nararanasan na ng ibang tao sa kasalukuyang panahon yung kawalan ng kapayapaan, nagigilty, nabibigatan dahilan sa kasalukuyang pagbagsak sa kasalanan. Ang masakit nito, sa dulong panahon, pag kinuha na sila dito sa lupa, higit pang sakit at bigat at nabunga ng kasalanan ang mararanasan. At ito yung pagbagsak sa kamatayan sa impyerno, ayon sa Romans 6:23. Kung walang pagsisisi at pagtalikod sa kasamaan, hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay ng mga taong pinipiling baliwalain ng mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga anak, huwag nang baliwalain, maging seryoso. Lahat naman tayo nakakarinig at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Alin ba ang gusto nating maging buhay? Yung malayo sa Diyos na may kabigatan o malapit sa Diyos na may kapayapaan, at sa dulo ng buhay natin dito ay buong-buong kapayapaan pa rin. It's not a matter of wanting or choosing. It is a matter of having faith, believing in Jesus Christ alone. Kaya nga, in Christ alone, solos Christos. Ang pahayag na sabi ng Panginoon ay nagbibigay diin sa otoridad at katiyakan ng pahayag na ito. Ito'y hindi lamang opinyon ng propeta o ng mga tao, kundi ang mismong salita ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng bigat at kahalagahan sa babalang ibinibigay, nagbibigay diin sa kabigatan ng mga kahihinatnan na dulot ng pamumuhay sa kasamaan. Alam na nating lahat, alam na natin ang kahihinatnan. Hindi ko maintindihan talaga eh. Alam na ang kahihinatnan, ilang beses nang naipaunawa, nasabi, naipaliwanag, pero ginagawa pa rin. Ano kaya ang nararamdaman ng mga taong namumuhay sa kasalanan? Ang talata ay nagsisilbing paalala ng katarungan ng Diyos. Ang Panginoon ay makatarungan at matuwid at hindi niya maaaring konsintihin o pabayaan o baliwalain ang mga kasamaan na ginagawa ng tao. Ang kanyang kabanalan at kadalisayan ay hindi maaaring magparaya o pabayaan ang mga kasalanan. At ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng mga kahihinatnan ng pamumuhay sa paghihimagsik laban sa kaniyang kalooban. Sabi sa Kawikaan chapter 28 verse 20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Nako, parang mga kontraktor lang ito ng DPWH. Okay. Muli, hindi man direktang sinasabi ang talata ay nagsisilbing panawagan sa mga tao na magsisi sa mga kasalanan, sumunod sa mga utos ng Diyos at namuhay ng may kaluguran sa Kaniya. Maaring sabihin ng lahat na normal lang na magkasala o bilang tao ay hindi maiiwasang magkamali. Well, totoo yun. Naniniwala ako doon. Kasama ako sa mga taong pwedeng magsabi na hindi madaling iwasan ang pagkakasala at everyday nakakagawa tayo. Subalit, aware tayong lahat. Alam mo yung mga bagay na dinidesisyonan mo at ginagawa mo. At bago mo yan gawin, dahil Kristiyano ka, siguradong nangungusap sa iyo o sa atin ang banal na espiritu. Bakit nagpapatalo pa tayo? Napakaraming tukso at panlilinlang sa paligid, hindi nauubos. Subalit dapat din nating isipin at isapuso na napakalawak ng pag-ibig at biyaya ng Diyos
upang maging gabay at sandigan nating lahat upang tayo makaiwas at patuloy na lumayo sa mga pagkakasala. Malimit dala ng social media, dala ng artificial intelligence, dala ng gadget, o kung ano-ano pang modernong kagamitan or teknolohiya ang kasalanan na nagpapatalo sa atin. Napakaraming uri ng kasalanan. Hindi natin madiscuss isa-isa ang mga bagay na iyan ngayon. Gaya ng nabanggit na natin sa unang bahagi ng pagtalakay at sa mga napakaraming panahon at sitwasyon ng pag-aaral, maging sa mga ordinaryong kwentuhan, nadadala natin ang pagkakasala tayo natatalo. Pwedeng sa chat, o saan mang sitwasyon o pagkakataon, hinihimok tayo na talikuran ang mga makasalanang gawain, kaisipan, mga balakin at lumipat sa mga kilos, salita, kaisipan at mga damdaming makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya nga transform, reform. Kaya nga born again. Hindi ka na dati, no? Dati kang patay, subalit muling binuhay. Efeso chapter 2 verse 1. Ang talatay nagdadala rin ng mensahe ng pag-asa para sa mga nakikinig sa babala nito. Definitely, ito'y may dalang pag-asa. Ito'y nagsisilbing paalala na ang tunay na kapayapaan at katuparan ay matatagpuan sa isang buhay na pagsunod at katuwiran sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa mga daan na ng Diyos. Mararanasan ng isa ang kapayapaang higit sa lahat ng kaya nating unawain. Ayan. So, medyo paulit-ulit ako ng pag-discuss dahil napaka-importante ng mga bagay na ito. Sa pagwawakas ng talatang ito, ito'y patuloy na nagpapaalala sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga pagtalikod, patuloy na pagsuway at pagkagumon sa kasalanan, hindi pa rin tayo pinapabayaan o iniiwanan ng Diyos. Inihandog niya ang kaligtasan at nananawagan sa atin na magsisi at pumanig sa Kaniya upang malasap natin ang walang hanggang kapayapaan at kaligayahan sa piling niya sa kalangitan. Kapatid, meron ka bang mga karanasan na ikaw ay pinapaalalahanan, na ikaw ay nakakabasa ng maraming bagay o nakakarinig ng mga bagay na hinggil sa pagbabago ng buhay mo? Sana seryosohin mo ito dahil ito'y mula sa Panginoon. Ayan. Okay, so doon at muna tatapos ang talatang 21 at 22. Bago tayo tuluyang magtapos, i-recap ko lang ng konti ang chapter 48. Ang kabanatang ito ay muli hinihikayat tayo ni Propeta Isaias na kilalanin ng soberanya at pagpapasensya at pagtitiyaga ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng kalapastanganan natin, ng pagtalikod natin sa Kanya, siya'y nananatiling matiyaga at mapagpasensya. Anumang oras na tayo lumapit sa Kanya, ay tatanggapin niya tayo. Kahit sa gitna ng ating pagsuway sa Kanya, patuloy siyang nagpaabot at nagpapaabot ng Kanyang awa at nangangako ng pagtubos, pagkalinga at pagpapanumbalik. Hinahamon tayo nito na muling suriin ang ating katapatan, magtiwala sa plano at mga pangako ng Diyos, at tumakas mula sa espiritual na Babylonia na sumisimbolo ng lahat ng pumipigil sa atin mula sa pinakamahusay ng Diyos para sa ating buhay. Ang spiritual Babylon ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Kapatid, meron ka bang ginagawa? Kung meron ka bang nararanasan sa buhay mo, meron ka bang iniisip o pinaplano o nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo? Ang mensahe ng kabanatang ito ay idulog mo ito sa Panginoon. Ideklara mo ito sa Panginoon, ihingi ng kapatawaran at ibigay mo sa Kanya at baguhin mo ang iyong buhay. Talikuran mo na ang mga bagay na ito dahil ito lamang ang magbibigay sa iyo ng wastong kapayapaan.
Ito magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan ng kaligtasan at pagkakaroon ng matibay, matatag, nagliligtas na relasyon sa Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat. Hanggang doon lang po ang ating talakayan sa gabing ito. At yun ang kabuuan ng chapter 48. Isang linggo natin, halos sa 2 linggo natin pinag-aralan. So, salamat po sa inyong pakikinig. Bukas ay magsisimula tayo sa chapter 49. Salamat po sa inyong pakikinig. Again, kung meron kayong mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong. Sa linggo ay babalik-aralan natin ang mga bagay na ito. At nawa, kung meron kayong mga karagdagan, mga katanungan ay maibahagi ninyo sa ating reflective devotions. Samahan ninyo ako sa pagwawakas na panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, pagbibigay ng panahon, ng kalakasan ng katawan, ng karunungan upang matalakay ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mong opportunity upang ma-discuss ang mga bagay na ito. Dalangin ko't patuloy na idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito ay pumasok sa puso at kaisipan ng bawat isang tao na nakinig, makakapakinig at makakapanood ng video na ito. Dalhin mo, Panginoon, ng video na ito sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar upang maraming makapakinig at sa pamamagitan nito ay maraming matuto, maunawaan ang hinahandog na kaligtasan at pagbabago ng Panginoong Diyos. At sa pamamagitan nito, sila ay sumunod sa iyo, manampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat. Pagpalain mong lahat na makakapakinig at makakapanood dito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor Claude, Lynn, si Ate Linda, kumusta kina Pastor Ruel at sa buong pamilya. Kay Brother Edgar, kumusta sa buong pamilya at syempre sa aking inaanak na hindi ko na nakikita. Kay Pastor Nanding, kay Nanay Epi, kay Mami Ay, at sa pamilya ni Ate Alma, syempre kay Ate Alma, kay pamilya niya, kay Kuya Bob, kay Nanay Gertrudes. Ayan, sino pa ba ang hindi ko nabanggit? Parang wala na. So, sa mga nandito po na hindi ko nabanggit, ay salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.